Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tong with evidence. Nako, kaya daw di umano ingay na ingay ngayon si Lisa Marcos. Kasi balak daw nila na pwedeng palitan si VP Sara Duterte or sisipain, tatanggalin sa pagiging DepEd Secretary. Ayon ang narinig ko sa kabilang parlor. Parang planado na at ipapalit daw ay si Leni Robredo. Kaya pala na brought up niya ang pangalan ni Leni sa kanyang statement na mabuti pa daw si Leni Robredo ay hindi nagsabi na bangag ang kanyang asawa. Kalerki! Sabi ng ng isang netizen, Leni Robredo as DepEd Secretary. Sila naglabas ito ha. I think Leni Robredo should be part of President Marcos Jr.'s cabinet as the DepEd Secretary instead of VP Sara Duterte. Leni is more qualified for the position as a support from the top-notch universities, including Harvard Universities, unlike Sara Duterte. Diba? Ramdam natin, nakisakay namin para si Madam F.L. Lisa Marcos para mabigyan ng hint ang mga tao ba na di umano, nag-away-away sila ni VP Sara Duterte, inaway niya si VP Sara Duterte kasi daw, pinagtawanan, hindi pinagtanggol tungkol sa bangag isyo. Pero, ramdam ko mga kabibig, at ramdam nyo ni mga kabibig, na may plano silang palitan. Ramdam ko, sisipain yan si VP Sara Duterte. Baka sabihin nilang, pahinga ka muna VP. Hinga ka muna, si Leni muna na ang ating ipasok dito. Kasi may karapat dapat, feel ko lang ha, na gusto nilang kunin ang tiwala ng mga dilawan. Remember, Ralph Recto, di ba dilawan yan, nakapasok sa gobyerno ni BBM. Ngayon, parang feel nila ba, ipasok si Leni kasi maganda daw ang credentials ni Leni. Alam nyo ba kabibig, pinagtawanan lang si Madam Lisa Marcos ni Harry Roque. Sabi kasi ni Lisa Marcos, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, diba? Sama-sama tayong babangon muli. Kailangan may mga 0.1 meter nga luha ba lalabas. Pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. Tama ba yan? Even Leni never did that. Tumawa ba si VP Sara Duterte? Hoy, Day! Hanapin mo ang mga video. Tumawa ba si VP Sara Duterte? Alerky ka, Day, maghanap ka ng video, Day. Baka kung ano mga sinusumbong-sumbong sa'yo at naniwala ka. Oo nga, pumunta si VP Sara Duterte sa Davao, nag-attend ng rally. Pero wala siyang pakialam sa rally. Ang ginawa lang niya doon ay nagchika-chika sila ni Amy Marcos. Bakit si VP Sara lang ang binanatan mo, Day? Bakit hindi mo binanatan si Senator Amy Marcos? Papansin! Gagamitin nyo naman si VP Sara Duterte para matabunan yung polvoronation nyo. Kasi alam nyo, maraming supporter si VP. At I'm sure na ito na naman ang bagong topic nila. Hindi namin makakalimutan yung bangang issue. Akala mo, Day, hindi papalag si Pangulong Duterte nito? Maghanda-handa kayo, Day. Kasi sinimulan nyo na ang giyera. Tatapusin nila ang gera. Halaka. Yan ang nabasa kong komento ng mga maraming sinesem. Si Lisa Marcos daw ang nagsimula ng gera. So, possibly siya ang magpapataob sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Ito ang sabi ni Harry Roque. Mas malala daw si VP Sara kay Leni. Ngek! She never said anything negative about Pangulong Bongbong Marcos.
Kahit ano pa ang saloobin niya, hindi siya nasasalita. Hello, dear. Di ba? Nasupalpal ka, day. Kahit kami, day. Kahit yung mga against kay Sarah, wala silang nakitang video, day, na kung saan na-interview si Sarah, day, na siniraan niya si Bongbong Marcos. Ang sabi pa nga ni Sarah, magtrabaho lang kami. Pero ikaw, day, ikaw ang unang nanira, day. Hindi mo magets, day? Naku, day, kawawa, day. Lalo pinahamak mo yung asawa mo, day. Ito, day. Isang malaking sampal mo, day. Si ang DepEd, day. Ang DepEd, number 1 most trusted and best performing government agency. Ano masasabi mo dito, day? Number 1 and most trusted, best performing government agency. Ano masasabi mo dyan? Tataas naman ang kilay mo, day. Bubudlat-budlat na namang mata mo, day. 82% trust rating ni VP, 84% performance rating at number 1 trusted and best performing government agency. So paano mo masisira ang isang tao na minahal at pinaniwalaan ng maraming tao? Lalo na ang kanyang agency, lalo na ang kanyang ibinigay na responsibilidad ng asawa mo. Paano mo sisirain ang isang VP Sara Duterte kung ganito kataas ang trust rating and performance rating? Yung asawa mo nga, sumadsad ang rating. Dapat sana nagsalita ka tungkol sa asawa mo para maging mabango ulit ang pangalan niya. Siniraan mo yung kapartner niya, hindi mas lalong masisira ang pangalan ng asawa mo. Wala ka lang dito, day. Wala ka, day ba? Oo. Puro ka lang tiyan. Kaya nga, sabi ng ilan, declaration of war nga ba ito? Ayon kay Malutikia, the release of such teaser coming from an elected wife of the president is declaration of war by the Marcoses. That was allowed and framed as such is horrible. 2025 will be a defining moment. Yan na. Di ba mga kabibig? Sinimulan kasi nila. Hindi dapat tapusin na. So ano ang iyong komento mga kabibig sa mga issue ngayon na pilit na sabi ng mga dilawan, huwag yung idamay si Lenny. Bakit itong si Lisa Marcos ay talagang dinadrag niya ang pangalan ni Lenny? Nananahimik na si Lenny. Yung iba naman, go Lenny for DepEd Secretary. Ramdam ng iba ba ito lang yung style ni Lisa ba para mapawala or matanggal si VP Sara as DepEd Secretary. Ramdam na maraming netizen. Oo mga kabimpi. Kayo, anong pakiramdam nyo sa mga issue ngayon? Diba? Maapektuhan kaya si Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte sa pasabog ni Lisa Marcos? Ano kaya magiging reaction? Nako, mga kabibig. May salpukan na namang mangyari. May black eye na namang mangyari. Para matabunan ang polvoron test, kailangan sirain si Sara. Idamay natin si Lenny. Yung mga ganung estilo nila ba? Tanggalin si Sara sa DepEd. Di ba? Para matabunan ang 2 tons of polvoron, nagiging 1.8, naging 1.4. Nakita nyo ang bagong news, di ba? Bumaba ang shabu-shabu. So yun lang mga kabibig ang ating latest live for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Mas malala daw si VP Sara kay Lenny. Ewan ko nga ba kung sinong nagbigay ng script kay F. Lisa Marcos. Baka hindi talaga binasa ba? Hindi inanalyze. Kasi I'm sure itong interview na to ni Tunying at ni Lisa, I'm sure nagbigay na ng questions si Tunying. Mga questions ba? Possible questions. Tapos, pili lang si Lisa kung ano ang kanyang sasagutin. Tapos, I'm sure, may mga
may mga ano na scripted answers na to. Hindi nakapagpigil si Lisa Marcos. Ito maybe si Tunying din ay excited na rin i-post ang video. Ngayon kumalat na ibang interpretasyon kasi akala nila sa pagsalita ni Lisa Marcos ay mapasama lalo ang pangalan ng mga Duterte. Baliktad pala ang nangyari. Mas napasama ang pangalan ni Bongbong Marcos. So dito, si Lisa Marcos ang nagpasama lalo sa pangalan ni Bongbong Marcos. Diba? Comment down below kung pareho tayo ng wavelength. Bye everyone! See you next time!